gusto ko lang ding linawin na the reason why I'm raising that, yung part of your family, tapos sinideline mo, kumbaga tinalikuran mo na, kinalimutan mo na, because that's very telling kasi. That's very telling kung ano bang pinapahalagan mo or totoo ba yung sinasabi mo na pagkakaisa. Kasi kung itong mga tao na niyakap ka, minahal ka, pinrotektahan ka, tinulungan ka, nagsakripisyo para sa'yo, dahil gusto nilang maglingkod sa bayan, and they saw in you the leader, that they think can help our country, dahil naniwala sa'yo, what you represent to the people. Tapos bakit mo gagawin ganun? So it's very telling of the character or the authenticity, the sincerity na itulak talaga ang pagkakaisa. Kasi hindi ko magets. Kasi kung totoo ka na for unity, inclusive ka. Yung mga kaaway, mga karibal sa politika, winelcome mo na, paano naman yung mga kampi mo? Dapat nga yung mga kampi mo, di ba, nariyan pa rin? Dahil sila, ito po, Ginoong Pangulo, ito ang una sana na haharap para tanggapin ang anumang mga ibabato sa iyo at ito silang unang dadamay sa iyo dahil ito, subok na, nung walang-wala pa, nariyan na. Because you know what, ang mahirap kasi pag yung ganyan, mga tao na dyan nakapaligid, sino tong mga to? Iba kasi pag interest lang, ang ipinupusta mo. Because the moment that interest is threatened, like negosyo, politika, na-threaten yan, tatalikuran ka rin ng mga yan eh. Pero ito ko to is iba to eh. Uy, daming nangyayari ngayon ha. Like? Daming mga sagutan, daming parang mga parinigan, mga isnaban. Minsan mapapaisip ka, kung may unity pa ba? Kung may unity pa ba ngayon sa pagitan ng presidente at saka sa company Vice President Sara? Ang unity is not only between the two personalities. It's not just between the president and the vice president. It is extended down to the people below them. So, in as much as I want to be objective about this, kung meron pa bang unity o wala, kung tatanungin mo ako and instantly sasagot ako, sasabihin ko wala na eh. Bakit? Yun nga, because of that point na sinabi ko na hindi lang naman silang dalawa. Sige, sila, they can put up a front na they're okay. Kasi yun naman lagi yung sinasabi nila eh, na okay kami ng presidente, We can work together. and all. But then, if you see the community around them, yung ecosystem talaga sa paligid nila, hindi eh. Look at the lower and the upper house. Sabagay. Tama. Lalo napaka-powerful sana ngayon ng administration. Kasi bukod sa House, yung Senate, kakampi ng presidente. Ang problema, yung dalawang chambers, nagbabanggaan. May gridlock sa isa't isa. So ikaw, dun sa tanong, meron pa bang unit team? Nakita ko kanina, nasa CR ako kanina eh. Parang na-plus na sa Inidoro, no? Naisama? Oo, mukhang naisama na eh. Unity. Team. Pagtanggal pa lang kay Atty. Vic Rodriguez, ano na yun eh, senyales na yun na basag na agad yung unity team. Kasi yung mismong taong tumulong sa'yo mulat-mula since 2016, bigla mong isinantabi. So, doon pa lang, tama-tama sabi mo, hindi lang naman ang unity team, hindi lang naman sa pagitan ng opisina ng tanggapan ng presidente at ng vice-presidente, kundi pati yung mga taong involved sa iyo mismo, lalo nung kampanya. Maraming mga kasamahan noon na tumulong sa presidente na mga nawala. Kay Atty. Vic pa lang, isang malinaw na basag na yung unity team. So ngayon, yung sinasabi mong kahit pa paano, nagpapakitang tao pa rin sila. Ang tawag ko ron, orokan relationship eh. Orokan kasi nagpaplastika na lang sila. And you feel na wala nang sincerity doon sa mga salitang yun. Wala na. Nakikita ko na parang it is out of decency ng bigger person. And kanino ba lagi nagmumula ang mga salitang, okay kami ng presidente, pwede kami magkatrabaho ng presidente, suportado ko ang presidente. Siya lang. Pero napakadalang na marinig mo ang presidente na magsabi ng kind words for the other person, for the vice president. Number one, pwedeng-pwede mong tayuan at sabihin, ibigay nyo ang kailangan niyang budget para sa kanyang departamento. Hindi nangyari yun. Wala. Tama. Ako naman,
medyo iba yung view ko sa Uniteam compared dun sa inyo. Ako, I happen to believe that Uniteam, which was conceptualized primarily for BBM and Sara during the campaign, because of the tandem nila, di ba, for President and Vice President, ang sa akin naman, it's still alive, but, malaki yung but, it's still alive, but barely breathing. It is on ventilator. Kumbaga, naghihingalo, gakalisod na ginahawa. Kumbaga, yung string na nakatali sa Uniteam na yan is already very, very fine. Parang they're Kumbaga sa being Tagalog, held by hibla a na. very, very fine thread. Hibla na. Kumbaga, any moment, pwede na siyang mapigtas ba tawag sa Tagalog nun. And the reason why I'm only saying, or the reason why I'm saying that meron pa rin Uniteam, although barely alive, is because of VP Sara. The mere fact na nananatili pa rin si VP sa gabinete ni BBM, kasi pwede naman kasi siyang mag-resign as DepEd Secretary. Although, alam ko, for sure, hindi siya mag-resign bilang Vice President because that's a different matter altogether. May mandato talaga yan ng tao. In fact, siya ang pinakamalaking boto. So, pwede naman talaga. Pero she chose to stay. And I know, I believe, I think we all agree, it's because of the students. First and foremost, diba? So, the mere fact na nandyan pa siya, kahit naghihingalo yung Unity, nandyan. But this is just, to me, VP Sara acting as a stateswoman. Stateswoman, statesman na lang yan. Pero ako sa tingin ko rin, yung authenticity ng relationship, para sa akin sira na eh. Nasira na talaga Yung, siya. departure honor lang ng presidente. Diba, kitang-kita sa video yung isnaban ni Vice President Sara at saka ni First Lady Araneta Marcos. Lisa Araneta. Actually, I don't think inisnab ba siya ni VP Sara. It was more of si Sorry. Lady na hindi First siya Lady napansin. ang isnab mismo or Hindi niya Parang pinansin. Hindi niya pinansin si VP Sara. hindi talaga pansinan. So, doon pa Kaya sabi ko nga, oroka na to. Totoo kasi mahirap, di ba? Although sinasabi ni VP Sara, again, this is her, the stateswoman, the statesman. Ito yung siya choosing to be, in your words, the bigger person, the stateswoman, na parang, oh, we're still okay, we can work professionally, di ba? We are good in terms of our personal relationship. Pero tingin ko hindi eh. Kasi kung sa professional, lumiit na ng lumiit yung mundo niya eh. Kasi yung mga kaalyado ng Pangulo, sila naman din ang nauna, di ba, na to fire the first shot. Sila yung nauna, di ba, na nagipit naman talaga siya ng mga kaalyado ng Pangulo na pwede naman ding pigilan ng Pangulo yon. Alam naman natin yon. Kahit na co-equal branch yan, pag sinabi, oh, hinto, pwede talaga ihinto. So sa professional relationship, tingin ko mahirap na as evidenced by dun sa problema sa budget, di ba? Kitang-kita natin yun. Pagdating sa personal relationship, ang hirap mo ring sabihin na okay pa eh. Kasi nga, yung First Lady, nakikita naman ng lahat na malamig na siya kay VP Sara, hindi na niya pinapansin. Number 2, si Speaker Martin Romualdez also, public knowledge din na nagbabangayan na si Speaker at si VP Sara. Sino ba si Speaker? A relative, a first cousin of the President. And then, ang pangatlo pa niyan is yung mga Duterte, Baste, Pulong, Mayor Baste, Congressman Pulong, and then the former President, Rodrigo Duterte, bumanat na kay BBM, sa First Lady, kay Speaker, and the rest of the group, the gang. And yet, you still say na it's still there. Because of VP Sara. Kumbaga, But VP Sara alone cannot create the unity that this country needs. But we're talking about a uniteam na naghihingalo on ventilator. Kumbaga, pag tinanggal mo yung ventilator, ito ba yun yung tumutulong para makahinga ka? Kasi hindi ka na makahinga on your own eh. Kumbaga, meron nag-assist sa'yo. Yung lungs mo, hindi na siya nag-expand on its own. So, kailangan mo na ng makina. Yung makina na yun, si VP Sara, yun, because she's still choosing to stay for the students. Kumbaga, hindi naman siya buwag kasi nandun pa siya sa gabinete. And a cabinet position is a position of trust. Whether we like it or not, it is a position of trust and confidence. So, nandun pa, the moment bumitaw si VP Sara, balikan niyo ako, sabihin ko wala na talaga. Pero ngayon, naghihingalo na talaga. In the truest, the most authentic, most genuine sense of the word unity, wala na. Kung babalikan natin nakaraang campaign, ang may slogan, may campaign slogan ng unity ay ang presidente mismo. Di ba? Halos lang, kung babalikan nga lahat ng speech niya sa lahat ng mga campaign sorties niya, puro ang bandera niya lang pagkakaisa, sagot sa kahirapan. Pero ngayon, pagkakaisa, sarili mo mga tao, sarili mo mga
sarili mo ng mga, katulad ni Vice President, ni Speaker, hindi mo mapagbate, hindi mo mapigil. Ang dami ng signs that yung pagkakaisa na pinangako sa panahon ng halalan, where we stand right now, talagang hindi siya nasunod. VP Sara, the First Lady, the Speaker, the rest of the other allies of the President, may bangayan na. The upper chamber, the lower chamber, nagkikis-kisan na, di ba? Si former ES Vic Rodriguez, a pillar of unit team, a pillar of the campaign, 'di ba? A supporter of the president, a protector. Yun yung taga-receive ng mga punches even before. Kahit siya man ang nagbitiw, alam naman natin ang totoong storya dahil nandun tayo at sinabi na rin naman niya in public, it's because ang daming nagka-counterflow. And then finally, here comes, of course, the Dutertes. Ikakabit natin dun sa first point ko about VP Sara, the Dutertes against the Marcoses and the administration. So nandun na tayo, ang anghang na ng mga ibinato. Final point is, here comes the call to secede Mindanao from the rest of the Philippines. Well, the others might downplay that at ang dami mga manifesto opposing, but the mere fact that you have a bloc calling for that led by a former president and still a very powerful leader of our country, wala na yung unity na pinangako, di ba? Nagka-problema na talaga. Dami ng signs. Parang the writing is on the wall. Nag-apply pa si Presidente na maging BFF. pambansang BFF. Hindi nga siya nag-apply eh. Doon nag-volunteer siya. siya. Kasi if nag-apply siya, VP Sara can say no or yes to the application. But then he volunteered. Parang unconditional, no? Hindi na siya na ako ang BFF mo, ha? But then, wala kang ginagawa. Hindi mo tinatayuan yung kapareha mo. Actually, yun nga yun eh. Dito mo maano, di ba? Siyempre, kung ako, asawa ko, tapos yung isang BFF ko, na alam kong may iringan, dapat siya na mismo na pag-usapin niya, di ba? Aside from the fact na ikaw ang presidente. Ikaw ang presidente, Bukod dun sa first personal lady mo aspect na of it. alam ng abang, yung mata ng publiko, pangit tingnan yung At saka dapat may kita nag-iisnaban. Oo, nasa iyo dapat yung yung Initiative. control. Na Tama. you have to behave a certain way, follow the protocols, na hindi dapat ganyan ang behavior mo in public. Sige, pagsampa mo ng eroplano, doon ka magtataray-taray. Pero yung alam mong the world is watching. And this is a vice president, a duly elected vice president with a mandate of 32 million. Diba? She's representing the Filipino people. You do that to her, it's like doing it to the Filipino people. And this is Sana the lang president naman. who promised the Filipino people about unity. Di ba? Yeah. So, what's up, Eto pa guys, ako na mag-open nito ha, kasi kung marinig ko sa inyo, syempre sabihin ng iba self-serving, pero yun na lang nangyari, di ba? Kayo, part kayo ng campaign. You were there during the time the president bled and sweated, during the time, when the going went tough, when nobody believed him, when it was an uphill battle. You were there. Hindi lang kayo, ang dami ninyong mga kasama sa team na bakit nawala? Bakit nagkaroon ng, ewan ko kung anong klaseng culture yun, na parang merong mga tinanggal dun sa team na precisely tumulong para maibigay yung tagumpay kay BBM at sa unit team. At ito pa ang masakit, dahil nakikita natin, yung iba na nakaupo, yung iba na mga ipinalit dun sa mga inalis, ni hindi mo nakita sa kampanya number 1, and number 2, nandun pa sa kabilang mga kampo. Kumbaga, rivals, some of them even attackers, did not support you. Now, why would you remove these people who supported you? Because ako nakita ko guys yung loyalty nyo na kay BBM, kaya hindi ko maintindihan kung ba't na road tag or whatever, when in fact dun lang naman sa execution ng trabaho nagkaroon ng ganong hierarchy. But alam ko yung loyalty nyo sa principal, yung kandidato na tinulak nyo si BBM. So ano tong unity or unit team? Welcome lang or para lang sa mga kaaway sa politika, hindi sa mga kakampi? Well, sa nangyari, if you have a different take, then you don't belong, di ba? Because I don't get it. We all don't get it. You know, during the campaign, sa HQ pa lang, ang dami kong red flags. Ang dami. There was a case na meron kasing may organic team. And then When we say organic, para lang maintindihan nila, the organic, these are the group of people na even before. or na nandun na. Siguro VP days or Senate days. Senate days VP campaign. or VP campaign na nandun na sa kanya. And then, ayan, dumating na ang pagdedeklara niya na magpe-presidente siya. You know, I honestly believe na they allowed outsiders to join because he surrounded na siya ng taong oo lang ng oo. And being an outsiders being you outsiders din. Diba? Surrounded na siya ng taong umoo. And then when they welcomed the idea na, okay, let's bring in other resources New to help. family. New family.
yung puso ng mga taong yun, yung utak ng mga taong yun, yung passion ng mga taong yun, yun ang itinibok ng puso mo every time sasampa ka sa entablado para kumausap ng tao. Ngayon, wala na yung mga taong yan. Ano ang kalidad ng iyong mensahe sa tao? Kasi guys, ako lang talaga, ito lang sa akin ha. Parang, yung mga ganyang mga bagay, masakit yan eh. Kasi hindi lang kayo tumaya, talagang bahagi kayo nung paglalakbay. At hindi ko rin maintindihan na wala namang nangyari, wala namang kayong ginawa. Dahil ako talaga, witness ako niya, dahil magkakasama naman tayo sa PCO. So parang I just feel so bad, most especially for you guys, because you were a part of the campaign team, part of that new family that's, ilang buwan din kayo magkakasama, di ba? Tapos biglang, sino yung mga nakapaligid? Natatandaan ko nga, sinabi ni ES Vic, Attorney Vic, yung mga nakapaligid sa kanya, karamihan dyan, hindi ko nakita sa kampanya, dahil kami lang. Don't get me wrong, welcome ang lahat sa pagkakaisa. Lahat tayo gusto na magkasundo ang bansa. Kahit ano pang kulay mo, ano man ang political affiliation mo, political color mo, you are welcome, but why will you sideline family? These are family. Di ba kaya nga dapat ang kultura natin, inuuna natin ang pamilya. Inuuna natin ang ating sariling tahanan, ang ating bahay, family, charity begins at home. Why would you sideline these people? Parang we remained an outsider for them. Parang dami na budol. Kasi sa totoo lang, di lang naman tayo yung tinamaan nung tinatawag na unity nila eh. Di ba? Maraming mga government officials na tumulong ng kumpanya na pag-upo na agad, pag-upo pa lang sa palasyo ng Malacanang, sinibak na. Di ba? Yun ang masaklap. So, kaya alam ko na, doon pa lang, wala na ang unity. Balikan ko lang din yung red flag sa HQ, no? As simple as supposedly seeing Senator Amy present or nakakapasok sa HQ, hindi eh. Hindi ko siya nakita. Never. Hindi siya welcome? Paano ba? I'm not very sure kung hindi siya welcome, but merong mga ganyang, alam mo yun, rumors na hindi nga siya welcome because we never saw her. We saw some of her team one time. They visited the third floor and all those times nga akala namin mamimili na lang sila ng area nila doon kung ano yung magiging station nila, di ba? So dapat nga magiging kapitbahay natin. Parang workstation supposedly. What happened? Nung after lunch na yon, wala na rin sila. We all thought na nag-ocular. Para mag-blend ang ano, di ba, ang mga puwersa. Kasi politics is addition. Yes, This is a game of addition. si Senator Amy there. Second, na napakasimpleng senyales ng sana merong harmony or unity sa loob. Balik tayo dati. Merong organic group. Meron yung mga outsiders na magiging office-based. I was part of that. Yes. You were part of that. So isa kasing meron sa HQ is you get free lunch. Naka-bento box. Ito sumama ang loob ko dito kasi never mong pagkakait dapat ang pagkain, di ba? So, nagsisimula na ang sortie nun. So, syempre, pag sortie, walang halos tao sa opisina. Pero, dahil walang maraming tao, marami ang pack lunch. Nandun kayo nun na supposedly twice a week or 3 times a week lang magre-report. Kesa bumaba at lumabas sa karinderya para gumastos, may maraming extra, so kumuha ko. So, they know na ako office base. Meron ako na box. So, nung nakita, alam mo itong storya na to, nung nakita na sobra yung ano ko, nung dumadaan ako sa isang hallway, sabi nung isa doon na parang, excuse me, sabi ganyan. Parang, I just want to tell you na ganito na, yung bento boxes kasi para sa mga regular, yung mga HQ-based. Alam mo yun, nanliit ako, na parang, pagkain lang to pwede kong bilhin, magkano ba? Para lang yung mga kasama ko, hindi na kami lumabas at mainit at gumastos. Ang dami namang extra. Nanliit ako doon. Maliit din naman ako ron. Kasi sila Alam mo bakit? May pambili naman kami ng lunch. Parang daming pagkain, hindi naman namin kung may supply, di ba? Although wala sa usapan yung pero nandun yun sinusupply mo yung ano. Why are we saying na hindi na, gusto ko lang ding linawin na the reason why I'm raising that, yung part of your family, tapos sinideline mo, kumbaga tinalikuran mo na, kinalimutan mo na, because that's very telling kasi. That's very telling kung ano bang pinapahalagan mo or totoo ba yung sinasabi mo na pagkakaisa. Kasi kung itong mga tao na niyakap ka, minahal ka, pinrotektahan ka, tinulungan ka, nagsakripisyo para sa'yo, dahil gusto nilang maglingkod sa bayan, and they saw in you, the leader, that they think can help our country, dahil naniwala sa'yo, what you represent to the people. Tapos bakit mo gagawin ganun? So it's very telling of the character or the
authenticity, the sincerity na itulak talaga ang pagkakaisa. Kasi hindi ko magets. Kasi kung totoo ka na for unity, inclusive ka. Yung mga kaaway, mga karibal sa politika, winelcome mo na, paano naman yung mga kampi mo? Dapat nga yung mga kampi mo, di ba, nariyan pa rin? Dahil sila, ito po, Ginoong Pangulo, ito ang una sana na haharap para tanggapin ang anumang mga ibabato sa iyo at ito silang unang dadamay sa iyo dahil ito, subok na, nung walang-wala pa, nariyan na. Because you know what, ang mahirap kasi pag yung ganyan mga tao nandiyan nakapaligid, sino tong mga to? Iba kasi pag interest lang, ang ipinupusta mo. Because the moment that interest is threatened, like negosyo, politika, na-threaten yan, tatalikuran ka rin ng mga yan eh. Pero ito is iba to eh. Although talagang ginamit lang, kinapitalize lang yung salitang unity. Kung talagang bukal sa puso mo ang unity at sincero ka dyan sa sinasabi mo, dapat sa sariling pamilya mo, sa first family pa lang, may unity. Ano mga naglalabas ang report? Na si First Lady Lisa Marcos Araneta, Lisa Araneta Marcos at saka si Senator Ivy Marcos ay hindi magkasundo. At si former First Lady Imelda Marcos, hindi rin nilabet si First Lady Lisa Araneta Marcos. Tapos, ayan, given, ultimo yung magpinsan ngayon, kinakalaban, nag-aaway yung magpinsan, di ba? So, asan yung unity mo? Yung sariling pamilya mo na ikaw naman yung ama na ngayon, kumanta yung You always start at home. at home, tama, di ba? Whether in your, blood relation, family, Okay. or Sa case natin, ang naging home kasi natin noon yung HQ. And especially the third floor. yes, oo. So, and then I remember a very specific moment then when an organic, team had insulted me kasi I got involved sa SMNI debate. Yes, So, you assisted. so I assisted I assisted the president, the now president, Bongbong Marcos, during that time and all. Tapos, may isang organic member, syempre, if you are to assist that candidate, the front runner, bibihisa mo yung sarili mo, di ba? Popostura ka. Not because gusto mong pumorma, pero dahil gusto mong i-represent din kung sino yung taong ina-assistihan mo. So, nabihis ako. Nakakot ako, nakasuit ako and all. Tapos, yung isang organic na yon, nadaanan niya ako kasi pababa na eh. Papunta na sa stage, pababa na sa holding room niya. Nag-abang na rin ako. Siyempre, nauna yung organic personnel na yon. And you know what that organic personnel told me nung nadaanan ako? Ang sabi niya, mukhang empleyado ng hotel. Black na, parang... Sabi ko, anong sabi mo? Malayo-layo na siya eh. Pero, if you are to compare, yung taong yun, ang suot niya is all black na parang jogger pants and just black shirt. Ako nakasuit. Nagbihis ako ng tama. Buti hindi mo sinagot ng mukhang K9 dog ng hotel. Kailang Bulldog Edition. Hindi mo Ano yun? Clue ba yan? hindi mo gustong maglinger dun sa insult because yung principal mo padating. So, if you see, di ba, yung parang, if you can only be nice, the kindness will exude the unity that you're trying to project. Di ba? As simple as that. Parang, Ako kasi tingin ko na lang doon, laki ng insecurity. Ang laki ng insecurity sa sarili ng tao. Dapat talaga kung ito lang naman, ako, I really don't like it when candidates in general sell something during the campaign period and then just to find out that once they win, completely abandon those ideas. Kasi ito talaga, kasi kasama ako sa pag-iikot, right? Because kasama ako dun sa team ng reporters na nag-cover sa kanya. I was then a reporter, of course. So, alam mo talaga na pag umaakit sa entablado, si BBM, VP Sara, ang talagang bukang bibig is pagkakaisa dahil limitado po yung oras. Alam niyo naman, di ba, may mga lokal pa na mga opisyal na magsasalita, yung mga senatorial candidates magsasalita, kung sino pa na mga VIP magsasalita. So pagdating dun sa climax, dun sa pinaka-climax ng event, di ba, o presidential candidate, syempre konti na lang panahon niya. Mahirap ilatag yung plataforma eh. So pagkakaisa. Yung iba nga naumay na nga di ba? Nabingi na nga sa pagkakaisa yung iba, lalo na yung hindi niya taga-suporta. Yan na lang ba parate? So pag yan ang inulit-ulit mo, pinukpok mo ng pinukpok sa kokote, sa puso, sa kaluluwa ng sambayan ng Pilipino. And it just so happened na, okay, they bought it. Okay? Dahil yan din ang gusto nila. Okay, binoto kita.
malamang po ang bumoto ng karamihan sa inyo ay dahil dun sa pagkakaisa. Dahil alam na magsisimula sa pagkakaisa ang marami pang magandang bagay na maaring mangyari sa bansa natin. So why would we abandon that? I'm not talking about in words because pag nagsalita naman sila, okay pa rin ang unity, we're working together, it's still working, we're getting along, ganon. Not through your words, but through your actions. It's very palpable. All my senses are feeling that kulang na lang malasahan ko na may problema po dun sa pagkakaisa. It's not fair to the Filipino people to sell something to them during the campaign period and then abandon that when you're already there. Sa madaling salita, Yusek Ina, yung pangakong pagkakaisa nung nakaraang kampanya, nabulok na lang sa bibig ng presidente. Bibig pa ginamit ko, hindi sa bunganga ng presidente. So yung pagkakaisa na yun, wala yun, kaplastikan din yun. Na yung pagkakaisang yun, ginamit lang yung salitang yun para mabigani ang mamayang Pilipino. Pero ang totoo, wala talagang pagkakaisa. Alam mo na kanino ang unity team? Nasa atin. Nasa atin na inalis. Because you know why? We were so passionate about winning that we promised the people the dream. We did, but in fact, what he did not do is deliver the reality. It's the only thing we can promise. Kasi wala pa tayo nun, wala pa tayong kapangyarihan or wala pa siya sa pagiging presidente para mag-deliver. What you can only do is promise something na binili ng tao. Unity pinangako mo. Proof of the pudding is in the eating. It's not about what you say, but what you do, right? It's not about the promise, but it's the realization, the actualization, the translation into reality. Sisingilin ka ng tao. Yun ang gusto nila. Dahil matagal na po tayo nagwatak-watak. Pagod na ang Pilipino sa pagkakawatak-watak. Gusto na ng pagkakaisa ng karamihan, kaya nga ganyan ang mandato. So, we shouldn't fail. Sa bagay, pinangakuha na kayo, gusto nyo pa, to pa rin. Sumusobra ka naman. Binigyan ka ng trabaho. Nangako na nga ako sa'yo. Gusto mo pa na bigay ko pa. Sayang, na ginagawa natin biro, pero sayang talaga kasi ang daming naniwala, ang daming umasa. I don't know, kulang 2 taon na siya sa pwesto. Ano nangyari? Ano na bang accomplishment? Maliban do sa F1 race, maliban do sa fashion show sa loob ng Malacanang, di ba? Yung pagbisita sa mga nasalantang sa concert, di ba? Yung bibilib ka kay hindi dahil pero alam niyo yung ginawa ni VP Sara noong nakaraan? Kahapon lang ba o nung isang araw? Bumisita ron sa week nung sa week ng mga nasa week. Ayoko naman yung sabihin, porket yan sinasabi DDS, binoto ko yung dalawa eh. Wala ba akong karapatan? Nasingilin silang dalawa? 'Di ba? Sasabihin niyo ba na, nabilang na nga yung boto ko eh. Yun ang point doon. Let's not, ito DDS, ito ganyan. Tingnan natin yung issue. Doon tayo, guys. Para tuloy, mas masipag talaga si VP Sara kumpara doon sa isa na tinawag naman ng kapatid. Maikukumpara kasi. Yung isa, naglabas ka ng larawan na ang priority mo date night. Yung pangalawa, Pumunta doon sa mga namatayan, nakiramay. unang tumatakbo doon, presidente. Alam mo, late na nga siya eh. I think VP Sara was even trying to be courteous and giving him time na parang, okay, I'm gonna give you this time to think about it. Pupunta ka ba o hindi? Kasi kung hindi, ako ang gagawa. Window pa yan, no? So, nung hindi niya nakitang may kinikilos yung isa, siya na ang kumilos kasi nananawagan na ang tao para nasaan ang presidente. If we recall, that was also how the father did it. Si PRRD, si Presidente Digong. 'Di ba pag may mga sundalo na nasasawi, mga kapulisan na nasasawi, pumupunta, hinahalikan pa nga yung kabaong 'di ba? Tapos nagsasalute pa. It's parang like father, like daughter. I mean, these things, while at face value, they might look trivial to some, pero iba kasi yan yung symbolism, plus yung pakikiramay mo, yung presence mo, para dun sa mga nagdadalamhati, and even dun sa unit, the command, the apektado, 'di ba? It boosts also the morale. So, eto pa ha, ako lawakan ko lang ng konti itong usapin sa unity. I'm going to go out on a limb kasi hindi lang naman unity na internal sa Pilipinas. Yun ang inasahan ko. Dahil kung matatandaan nyo, ang foreign policy platform also was friend to all, enemy to none, right? Okay. So, ang tanong ko ngayon sa mga nangyayari sa bansa natin, are we a friend to all and enemy to none? Or are we not now being seen as a proxy of the United States? And that's why we have all these problems sa West Philippine Sea. Ako ay Pilipino. Hindi ko sinasabi pro-China or pro-US ako. Pero tingnan ang mga nangyayari ngayon. Is China not looking at everything we say and do as something that is greatly influenced by America and no longer an independent position of the US? Precisely because nga, we are seen now as a proxy. We are seen now as parang forward base. Nakita na ganun na. Hindi na tayo independent. Hindi na tayo neutral.
we should ask all these questions, diba? While we question what China is doing in the West Philippine Sea, dapat din wag natin isantabi yung possibility na is there no provocation at all? 'Di ba? Ganun lang naman yun eh. Na sa foreign policy, independent foreign policy, but sad to say, we are being seen as a lackey of the US. That really is the reality. Reality hurts, reality bites. But yan yun. So maski sa aspeto na external, medyo nakaka-disappoint din. Because like ako, yung foreign policy was one of my major considerations kung bakit ko rin siya binoto. Yung mga sinabi, 'di ba, na no, the ICC, you cannot come in, 'di ba? Independent foreign policy, we can no longer be part of these spheres of influence. The time of the period of spheres of influence is long over. 'Di ba, ganun bentang-benta yun eh. So For the lower chamber to call for a charter change na ang sabi ng Pangulo ihinto, but then you then proceeded doing it, parang nagkaroon ng PI, nagkaroon allegedly ng ganitong bayaran para ma-execute ang PI, come in COMELEC and saying na hindi possible kasi walang batas. And then ang hina-hina rin ng paninindigan ng Pangulo na hindi itutuloy yan. Pero hindi mo dinidiinan na hindi dapat mangyari yan at hindi dapat una pa lang nangyayari yan. Wala eh. Walang yung congruence and alignment ng priorities ninyo, hindi nasiset. yung ano na lang, like yung sa ICC na lang, 'di ba? Hindi makakapasok, yun ang sabi ng campaign nung nanalo. Pag-aralan natin kung babalik pa tayo sa Rome Statute, dahil 'di ba na-withdraw na tayo. And then now again is hindi makakapasok pero hindi tayo magpapasubject to the jurisdiction. So well, malayo na naman ngayon sa unity. But, okay, coherence. Ganun na lang sa coherence, sa unity of thought. Naipasok ka pa rin yung unity of thought. Anyway, sige, balik tayo sa Unity, ha? Unity, alam ng lahat na ang laki ng tinulong ng SMNI nung campaign. Lahat ng debate, tinanggihan ng presidente, pero isa lang ang pinuntahan ng presidente. Yun yung SMNI forum, di ba? Hindi siya debate, pero parang na rin siya... On the road with the front runner. Kasi walang gustong based sa mga ginawa ng ibang outlets, iba ang pinapakita nilang crowd shots and all. So, hindi nila nako-cover ng tama. That's their choice. But here comes SMNI, very willing to cover the truth ng crowd niya, ng support ng tao sa kanya. Tapos, look, anong ginagawa? Ang laking bagay ng SMNI din during the campaign. Although, pangit din tingnan, of course, media ko, yung ginawa ni President Duterte sa ABS-CBN. Pero may galit si President Duterte no kasi hindi nilabas yung ad. May basis ba? May basis. Sinalbahe sila ng ABS-CBN. Kaya ganun kagalit na galit ang President Duterte. Pero ngayon... Masyado ka namang sakit mang salita. ABS-CBN ako But still, but pareho naman tayo that we don't agree with the shutdown, right? We don't agree with that. Yes, we don't. Kaya nga si SMNI, I also wouldn't want to, Sorry don't get me wrong. Ang ano lang doon, na kaya ginawa yun ni President Duterte, kasi nakaramdam siya na pakiramdam niya, binaboy siya nung ABS-CBN. Dahil nga, nagbayad siya ng ads, usapan ni air yung ads ng ganitong oras, hindi in-air, una, tinanggap ang bayad, tapos usapan ganitong oras i-air, hindi in-air, tapos iba ang in-air. Spot na binayaran niya. Spot na binayaran niya. So, kung may galit man ng presidente ron, medyo maano mo siya na, although, hindi talaga dapat isara, di ba? Hindi talaga dapat. Yes. Ang point ko, maintindihan natin ano yung pinaghuhugutan galit ni President. dito sa Duterte. kasong Dito sa to. SMNI ay tumulong sa inong kampanya. Tumulong sa inong kampanya. Tapos ngayon, di ba, na magsalita lang, ipapakulong yung ilang anchor. Saan ba persons talaga nila. yung nagsimula? Nagsimula ba talaga nung nagtanong ang ilang mga hosts ng SMNI about dun sa foreign travel allocation ng Kamara? Ng Kamara de Representante? Doon ba talaga nagsimula? Yes. Doon lang, patanong pa. And wag kalimutan ng lahat tong team, nagbubuhat tayo sa sariling bangko. Etong team ni Attorney Vic lang ang binago yung campaign landscape. Campaign landscape ng It was about the messaging, guys. The messaging. si BBM lang ang naging kandidato na hindi tiningnan kung malaking media personality ka para magkumahog na magpa-interview sa'yo. Maraming tinurn down tong team nila, Attorney Vic, na I don't care kung malaking tao ka sa media. Basta dito kami. At yan, isa yan sa pinagbigyan, yung SMNI, na talaga namang
todo support. Even during the major rallies, nag-set up talaga sa mga crane. Yes, hindi naman sila binuhusan ng fraud. Alam mong binuhusan ng fraud. And also, since I involved ako sa coordination Yes. between HQ and SMNI, Especially dun sa on the road with the fund. them covering the president or the then candidate, never silang humingi ng bayad. Never. Tapos ngayon na natanggap nila, pinapasara. Akin lang kasi nito ganito yan. Okay, Pinapahuli na. that was a valid question. Yung ni-raise about the foreign travels, although nagkaroon ng problema dun sa numbers, di ba? Nagkamali ng numbers yung isa sa mga host. Pero the point is, it's a valid, legitimate question involving public funds na pinaghirapan ng mga mamamayang Pilipino, di ba? Including our OFWs, mga remittance sila, ganun. Valid yun eh. Tapos nakalimutan mo na yung history, yung nakaraan, yung naging kooperasyon, pagtutulungan, yung platform na binigay sa'yo matapos mong maramdaman that there was not enough space in mainstream media, on mainstream media. That's how you perceived it, diba? Yun yung din ng mga supporters mo daing. Tapos here comes binigyan ka ng pagkakataon na ganyan. And then, niraise lang ang isang valid point, parang ganyan na agad? Or is it because of the association, the affiliation, the closeness of Pastor Apollo Kibuloy sa mga Duterte? Is this now again about VP Sara being a threat to the ambition of whoever, sino-sino man dyan sa tabi-tabi? Ganun lang yun eh. Kaya mo ba ngayon, di ba, binubusalan? Kaya mo ba ngayon isinasara ang, kumbaga, ang gripo ng SMNI? Dahil nakikita mo na, naku, gagamitin plataforma to, di ba, ng Vice Presidente. Tsaka too early. Masyadong maaga. Bottom line dito, let's play fair. Why can't we play fair and let performance speak for itself? 'Di ba? Maging tayo, performance-based. Kumbaga, merit-based tayo. Wala tong pinagkaiba sa trabaho eh. Na gusto mo yung merit system ng promotion, pero palakasan, pasipsipan, yun ang nagiging kalakaran. 'Di ba? Walang pinagkaiba sa ganun eh. I don't know, ako naisip ko lang yan guys. This is just a question. Is it again because of VP Sara? Or is it again because SMNI is masyadong maingay eh, masyadong puna ng puna eh, kumpara sa iba? Tahimik na. Ganun ba? Ito yung hindi ka na grateful. Forgetful ka pa. Diba? Forgetful ka pa. Diyan ako nanggagaling kapag nung sinabi ko kanina sa una pa lang na gustong-gusto kong maging objective sa usaping ito. Pero wala akong nakikita. You know I can't be objective. You were there eh. Nakausap mo yung tao kaharap mo eh. Parte ka dun eh. Ikaw hindi ka, ganun din eh. How can you be objective, guys? Diba parang, hindi talaga, meron talaga ditong, every time we look at these things, we see it through the lens of our own personal biases. Kahit sinong tao dyan, pag may titingnan kang sitwasyon, tao, whatever, always yan, ano yung personal biases mo ngayon? Your preferences, di ba? Your upbringing, your moral values, your experiences in life, it's always through those lenses. Pag samasamahin mo yun, meron talagang personal biases tayo sa kahit anumang bagay or tao. Ganun talaga yun. Wala katuod, ganito ka. Ganyan ka lang, or para kang baso. No. We see the lens through who we are in totality as a person. So, naiintindihan ko yung mo, Pam. So, may pinagsisihan ka ba? Ako? Oo. Namali ako ng taong tinulungan ko. Ano ang hindi mo pinagsisihan? Yung karanasan. Iba yung karanasan. Karanasan nung paano ko naibuhos yung konting galing ko, konting nalalaman ko. At higit sa lahat, yung karanasan na yung taong tinulungan ko, tinalikuran ako. Ikaw? Last na lang ako, dahil alam ko kung ano yung sagot ko. Iba na naman sagot nyo. Ako rin. May pinagsisihan ako. Yung sinayang na oras at mga efforts at mga pagod, hindi pala siya karapat-dapat dun sa sinuportahan. And, ang hindi ko naman pinagsisisihan is yung kayo. You're crying! Hindi ko, yun ang hindi ko pinagsisisihan. Yung sila, maaring sa isip, buo sila. Pero mas buo tayo. Okay ka na? Ako naman, wala akong pinagsisihan. Kasi, yung mga desisyon na ginawa ko in the past, 2 years na ba? Parang gano'n na, di ba? In the past 2 years, kaya 2022, pinag-isipan ko ng maigi. And meron akong mga reasons for those decisions. The decisions that I made then, I had my reasons. And before I made those decisions, I made sure that, again, like in the previous vlog, sinabi ko sa sarili ko, once I cross this line, there's no going back. Wala akong pinagsisihan.
Kasi ang tingin ko, dapat hindi ako ang nagsisisi eh. Dapat sila ang nagsisisi sa mga ginagawa nila. So wala akong pinagsisihan kasi hindi ako nagkamali eh. Wala akong pagkakamali sa ginawa ko. On my part, hindi talaga ako nagkamali. Kahit nung nandun ako sa PCO, hindi ko nga tinulugan yan eh. Alam niyo, hindi ako natulog para sa Pangulong ito, para sa ating mga kababayan, para maiparating impormasyon sa kanila, di ba? Bakit parang may pagsisisi sa boses Hindi. mo ngayon? Hindi pa rin. Di nakatulog na ako ng nahigit isang taon na. No. So, ako, yung mga desisyon na yun, talagang maayos kong, tapos pati yung trabaho maayos kong ginawa, di ba? Lahat yun, kumbaga, guys, hindi sa atin ang pagkakamali. Ang dapat nagsisisi, yung may pagkakamali, ang dapat nagsisisi, yung may ginawa na hindi na ayon dun sa anong pinangako, anong expectation, or whatever. May mali na sa may mali sa mga nangyayari. Pero hindi yun sapat para magsisi ako. At meron pa rin naman ako magagawa eh. 'Di ba? Para i-address kung ano man yung nararamdaman ko or anong tingin ko, parang hindi to tama. Meron pa rin naman akong magagawa eh, 'di ba? Yeah. So, ganun yung mindset ko. At dahil